Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Mga notorious na kontraktor, ipapadampot na. Opisyal ng DPWH, alalay lang ng mga kontraktor. Grupong Diskaya, bistado sa panunuhol at President Marcos, lifestyle check sa mga mafia ng kabalbalan. Matapos ipinag-utos mismo ni Pangulong Marcos ang matinding lifestyle check sa mga opisyal ng DPWH at kanilang mga kontraktor, target nito, mahuli ang mga nagtatago ng yaman at nakikinabang sa proyekto ng bayan. Kasabay nito, maaring banta ng Senado, arestuhin ang sinumang opisyal o kontraktor na tatangging humarap sa pagdinig, walang ligtas, walang sisinuhin. Ayon sa Malacanang, ito ay malinaw na babala. Tapos na ang maluwag na sistema sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Katiwalian sa infrastruktura, dudurugin. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Hindi nga nila susundin ang sabihin ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. Ito ang matinding babala ni Senate President Cheese Escudero sa mga kontratistang iilag pa sa pagdinig ng Senado hinggil sa flood control projects. Ngayong linggo hahainan ng subpina ang 10 sa 15 contractors na hindi sumipot sa nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sila ang kumorner sa hundreds of billions worth of flood control projects sa bansa mula 2022 hanggang 2025, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama riyan si Sara Diskaya na Pangulo ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Nasa listahan din si Lawrence Lubiano na Pangulo ng Centerways Construction and Development Incorporated. Kaibigan siya at top campaign donor ni SP Cheese noong 2022 elections. Sa tingin nyo mga kaibigan, sisipot kaya itong mga to? Itong mga big time na bilyonaryo mga kontraktor na to? Sa mga pinapatawag, inuutos ni Escudero? Siyempre mga kaibigan, isa dito, tropa mismo ni Escudero, nagbigay ng 30 million na tinanggap pa talaga. Nagkaroon agad siya ng campaign funds dahil dito sa mga kontraktor. Pati na si Villanueva mga kaibigan, di ba? Na tumanggap di umano ng 20 million sa mga kontraktor. Sa ngayon nga mga kaibigan, may balita ba tayo dito sa grupo ng Diskaya at sa mga kontraktor na to? Baka nga ngayon mga kaibigan, wala na sila dito sa Pilipinas di ba? Ito namang si Escudero, ang bilis mga kaibigan, umaksyon, forthwith. Basta nadadawit yung pangalan niya no? Siyempre. Pero nung panahon ng impeachment ni Sara Duterte, ay walang forthwith kay Escudero. Ngayon lang mga kaibigan, kasi nga, pati siya mismo, dawit dito. Kapag hindi sumipot, contempt o detention ang haharapin ng mga kontratista. Wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito, senador, kongresista, etc. Saka pa. But, we also look into the facts dapat, no? Merong katulad nung sa Bulacan na binisita ni Presidente, pati yung ghost projects, nasa NEP nasa National Expenditure Program. Isa sa mga lumitaw sa unang pagdinig ang ghost o non-existent projects sa Bulacan na kinumpirma ng DPWH. Lumitaw pati ang kalakaran o modus sa ahensya para makakuha ng kanya-kanyang share sa pondo sa flood control project sa mga opisyal. Nakalaunay, dinetalya rin ni Senator Ping Lacson. Umaabot umano sa 20 to 25% ng kabuoang pondo ang share ng isang proponent. Paalala naman ni Senate Minority Leader Tito Soto, kailangang tapangan ng loob pagdating sa issue sa flood control. Yan ay para himukin ang iba pang mga may alam tungkol sa anomaly sa mga proyekto. Giit ni Soto, tuloy ang laban para sa katotohanan. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Tito Soto at ni Senator Lacson na dapat magtuloy-tuloy ito para talagang mabuwag na talaga itong mga kabalbalan. Lalo na dito sa mga mafia ng pondo. Talagang binubulsa mga kaibigan, binubusog yung kanilang pansariling interes. Samantala yung mga kababayan natin, lubog. Lubog sa kahirapan at sa baha. Diba? Pero sila mga kaibigan, umaapaw. Pero sila mismo mga kaibigan, abay nalulunod sila sa karangyaan. Sa mga pera ng kabalbalan galing sa kaban ng bayan. Tapos yung mga ibang senador natin, akala mo talaga mga champion. Akala mo talaga mga champion sa paglutas ng korupsyon. Samantalang nung wala pang nilalabas o ine-expose si Senator Lacson, Senator Tito Soto, pati na si Pangulong Marcos,
Abay, di ba? Tahimik sila sa gilid-gilid. Oh, eto na lang mga kaibigan, si Villanueva, di ba? Ang daming kabalbalan mismo dyan sa minamahal niya daw na Bulacan. Oh, pero yan pala yung sentro ng mga ghost project. Tapos itong si Villanueva mga kaibigan, abay matindi yung palusot. No? Akala mo wala talaga siyang kaalam-alam pagdating dito sa mga nangyayaring kabalbalan, lalo na sa kanyang lugar. Kaya naman, eto binira ni Senator Lacson. At syempre, sinagot din, sinasabi kasi ng mga alipores ni Duterte, ngayon lang daw ito nangyari sa panahon ni Marcos. Nakakahiya naman talaga no, sa kanila. Tapos yung grupong Diskaya mga kaibigan, abay bistado malala sa panunuhol. Eto mga kaibigan. So ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy. And I think in the second hearing of the Blue Ribbon Committee, because I believe, as we have monitored, na during the first hearing, guess po ninyo yung resource person nyo yung pick-up. And there's some issues that they could not explain during the hearing. And I think we can take this up again with them. Your observation in relation to St. Timothy and Alpha and Omega. Incidentally, Mr. President, Alpha Omega was mentioned by the Pride of Congress, who incidentally is the produced seed of our distinguished colleague, Senator Loren Legarda. Sabi ko nga, move over, Senator Legarda, there's a new kid on the block. And to her credit, she produced a seed named Leandro Legarda Leviste. Nabanggit po niya itong Alpha Omega, na one of the three contractors na involved, na may resibo pa. Ang sabi niya, I heard his interview sa radio TV, and he identified Alpha and Omega ba ito? Yes. Alpha and Omega Construction Corporation as one of the three bribe givers. Grabe mga kaibigan, no? Grupo nila Diskaya at ang iba pang mga contractor talaga mga kaibigan. Talagang malala yung kalakaran pagdating sa panunuhol. Grabe. Given through the district engineer of Batangas, First Engineering District, si Abelardo Calalo. And I think we should not stop at filing the information or filing the case with the prosecutor's office of Batangas. I think we should dig deeper into this case. Congressman Leviste offered him to be a state witness, and I think the Department of Justice can pursue this, if only to identify and to catch the bigger fish. Kasi lumalabas ngayon, as I mentioned in my privilege speech, naging bagmen na lang, naging legmen yung mga district engineers. Sila na lang yung taga-takbo ng mga contractors, and who knows, maybe even the funders who are the sponsors or proponents of insertions. Grabe mga kaibigan, no? Nakakagigil. Mantakin nyo itong mga kontraktor na bilyonaryo na to, na akala mo talaga nagsipag talaga para mapaayos yung kanilang buhay. Yung pala talaga nagsipag para kamkamin yung kaban ng bayan. Tapos ang kakapal ng mukha na sabihin, ipangalandakan sa buong mundo na sila ay bilyonaryo. Ang kakapal. Tapos ito naman mga opisyal ng gobyerno natin, lalo na dyan sa DPWH. Abay, lalong nakakahiya kayo. Pumayag naman kayo maging alalay, maging bagman ng mga kontraktor. Syempre dahil sa pera. Ay, nako talaga. Ang problema nga, Mr. President, and I think ayaw natin marinig ito. The Filipino people hate to hear this, and we're also afraid to say it. Pero ang nangyayari, pinapasukan ng personal interest Totoo. Yung insertions, minsan sometimes nagiging supplier-friendly or contractor-friendly. Hindi na inisip talaga kung ano yung needs and priorities of their constituents. Halimbawa, nakadeploy yung aking, contractor ako, congressman din ako, nakadeploy yung aking mga equipment sa isang lugar. Yung mobilization nun, pag deploy ko sa ibang lugar, medyo magastos. So doon ako mag-i-insert doon sa lugar na nakadeploy ng equipment ko. Kahit hindi masyadong kailangan. Ay, talaga hindi kailangan, Mr. President. And sometimes, alam din naman natin ito, Mr. President, na yung pagpili ng mga district engineers, mayroong say ang mga district representatives. Yan. It works both ways, Mr. President. Naglalabi yung
district engineer para mapunta siya sa district, ang gagamitin niya ang taga-lobby, district representative. Yun naman district representative, gusto niya, bata niya yung district engineer. So pag it has come to a point na pag nag-insert, minsan, hindi na ito hundreds of millions. Umabot na minsan ng 10 billion pesos in one district. Grabe. We heard stories about, or based on records, isang district, 51 billion. 51 billion mga kaibigan. Ang tindi nun. Pero teka mga kaibigan, speaking of 51 billion, sino yung naalala ninyo pagdating sa 51 billion? Diba? Dito natin sasagutin yung mga sinasabi ng mga alipores ni Duterte mga kaibigan na ito lang daw panahon ng Administrasyong Marcos, itong mga naglalakihang mga pondo na ganito na isinisingit. Again mga kaibigan, 51 billion. O eto mga kaibigan, kung naalala pa ninyo. O yan. Diba? DPWH confirms 51 billion allocation to Paulo Duterte's district in last 3 years of Rudy's term. O yan mga kaibigan na malinaw. Sa pamumuno mismo ni former President, merong 51 billion na talagang inalagay o ipinalaman sa distrito ni Paulo Duterte. At ang matindi dito mga kaibigan nung kasagsagan nito, merong mga siyempre, mga protector itong si Paulo Duterte sa social media, lalo na yung kunwari political analyst. Babae yun. Sinasabi mga kaibigan, wala daw sa GAA. Yung 51 billion. Pero mga kaibigan, kinalaunan, pahiya malala. Kasi nga eto, nung lumabas yung GAA na report, nakalagay naman dyan mga kaibigan, merong 51 billion talaga na naka-allocate para kay Paulo Duterte sa kanyang distrito. Kaya yung nagsasabi na ngayon lang na panahon ni Marcos, mahiya naman po kayo. Isang district, 15 billion. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb? Ang tinatawag natin, absorptive capacity. How could it absorb 51 billion pesos worth of projects in a district? Tell me, Mr. President. Imposible. I've heard the NCR mayors complaining. Don't you think it's time that the local executives and the Sanggunians be actively involved in flood control projects in I their believe so, localities? Mr. President. No? Kaya lang, pag nag-sign off yung local government units, halimbawa, bago makapag-start ng project, yung contractor sa isang munisipyo o sa isang probinsya, at hihingi pa ito ng permit sa mayor, nadagdagan na naman yung ating... Yun. Yan ang problema natin, Mr. President. So I think, ang pakialam dapat ng mga local government units, by way of the Local Development Council, sa planning, Mr. President, dapat dyan sila mas malaki ang pakialam. And then, after the completion of the project, may pakialam sila to inspect. Tama. Kung nasunod ba yung specs, kung naandyan ba talaga yung project, hindi ba ghost. I think, doon sa dalawang phases na yon, doon dapat may pakialam yung mga local government units. Pero mga kaibigan, tulad na lamang nung ginawa ng mga kontraktor at mga kasabwat na opisyal dyan sa DPWH, tulad na lamang doon sa Bulacan mga kaibigan, etong mga ghost project na to ay inilagay doon sa mga malalayong lugar, yung hindi na talaga abot ng media. Kumbaga, maski sinong mga opisyal, kunwari dyan sa LGU nila, hindi kayang puntahan na, kumbaga tatama rin na mga kaibigan sa sobrang layo, no, di ba? Yun talaga yung purpose nila para hindi talaga makita Talagang tinatago, na wala nang dahilan kahit pa ilagay nila dun sa papel, dokumento na complete, sino pang maglalakas ng loob mga kaibigan na puntahan yan. Kaya naman mga kaibigan, yung iba dyan na talagang gusto sanang i-double check in good faith, wala sobrang layo mga kaibigan. Kumbaga magsasayang ka ng oras, panahon, at para saan pa? Wala rin namang mangyayari. Pero syempre, tulad ng sinasabi nga ni Senator Lacson, lahat na yan, bayad kasi. Yung mag-i-inspect, bayad na din walang mangyayari mga kaibigan. Kaya nagkakaroon talaga tayo ng ganitong kalala ng corruption. Magmula dun sa opisyal ng DPWH, sa mga kontraktor, lahat mga kaibigan, di ba, bayad sila. Doon sa mga magsusurvey, kung tapos ba yan o meron, wala malinis, bayad. Kaya nga yung dokumento mga kaibigan na inaabot mismo yung mga nakita ni President Marcos completed.
Pero kung titignan mo, kung hindi puro kabalbalan yung proyekto, ay isang multo na lang mga kaibigan. Malala. But in the process of implementation, pag binigyan natin ng poder at kumuha ng permit, madadagdagan yung slice ng pie, Mr. President. So mas pwedeng pakinggan itong sinasabi. Kasi si Manila Mayor Moreno, sabi yung 200 flood control projects daw in Manila worth 14 billion ay wala raw lahat permit. So in other words, hindi kumuha ng permit sa kanila kasi. Pero ang sinasabi naman ni Mayor Belmonte, Joy Belmonte, many flood control projects bypass the LGU not as far as permits are concerned, but as far as the redundancy or alignment with their city plans. So more or less, lumilinya sa sinasabi mo, yung Yes, sinasabi Mr. ni Mayor President. Belmonte. All right. Now, one final question, Mr. President, Your Honor. Do you think it's time we put a cap on how many government Yan, maganda infrastructure yan. projects a contractor may be awarded? Let's say a maximum of 5 projects, tapos hindi annual. Total, ilang daan yung mga kontratista na yan. Napakarami nila. Maraming maliliit, maraming gustong tumulong, nakukupong ng 15. 500 billion, 15. I think it's about time, Mr. President, we study the possibility of having a cap. Will you agree to that, Mr. President? I could not but agree, Mr. President, na kasama na ito pag na-revisit natin yung RA 4566, the law that created the PCAB. No? Baka pwedeng lagyan natin ng cap. Huwag naman yung makopo ng, well, there's always 1,000 ways to skin a cat, so to speak, Mr. President. No? Magagawa lang ng napakaraming corporations o construction companies, yung isang contractor, di ganun din ang suma total, Mr. President. Tama naman, di ba mga kaibigan, magaling talaga to, si Senator Lacson. O nga, baka naman gumawa lang talaga sila ng maraming mga construction company, di ba? Tulad ng Diskaya, di ba mga kaibigan? Siyam, yung kumpanya yan. O ilan talaga yung mga na-corner niyan na bilyong-bilyong pondo ng bayan. Tapos yung iba dyan ghost project. O, di ba? Kaya matindi talaga na dapat talaga ayusin yung sistema talaga dito. Pero doon papasok naman yung sinasabi natin sa board na scrutinize nila ang mga members nitong mga kumpanya na ito at kung sino-sino lang. I agree, Mr. President. This is really a very complex problem. No? Totoo. Maganda lang, it has come to light because of the SONA of the President, followed up by his Sumbong sa Pangulo website. Kaya medyo nagising din yung ating mga kababayan na maging involved na because after all, these are taxes that they keep paying. No? Pumunta ka lang sa mall, sa grocery, taga ka na agad ng 12% VAT Wala naman lumiligtas sa tax, maski yung tax evader, hindi makaligtas sa VAT And so also, we should all get involved and we should all really, for a change. No? Kaya nga, ako, when I was interviewed once, and I intend to manifest during the hearing, the first hearing with the DBCC, gusto ko i-manifest, Mr. President, for a change, i-adapt na lang natin yung NEP So it's all on the executive department. I-monitor na lang natin how, or i-oversee na lang natin how they implement their own budget. No? But it's easier said than done. No? Because we're only one house and we are 24. Of course, some of our colleagues have their own advocacies, well-intentioned as they are, na hindi rin naman siguro papayag na as is where is yung ating NEP. okay. But I'm tempted to manifest and even move that we adapt. Wala pa tayong trabaho. Pag-usapan natin Mr. na- President, with the indulgence of our minority, I can end this now. I can end this, Mr. that Majority particular- Leader. Thank you very much. At malaking bagay din nakatulong yung privilege speech ng ating colleague from Cavite. Congratulations for that and thank you very much. Majority Leader, thank you. Yes, thank I'm you. done. Eto na mga kaibigan, si Villanueva. Hindi lang itong si Boy Dila, Boy Singit din mga kaibigan. Eto, tignan nyo kung paano na naman to magpalusot. Thank you. Thank you, Mr. President. Majority Mr. President, Leader. just one interjection, considering that our dear colleague, Senator Lacson, made that statement on the National Expenditure Program. I have heard in the news yesterday, or 2 days ago, that some members of the House were saying, it's all in the NEP, even those projects that were inspected. So my only question, Mr. President, is it possible that in the submission of the National Expenditure Program, some of the
nominations or pet projects of legislators will also be part of the NEP. That it's already there, and therefore you cannot say it's just a executive budget, and therefore wala na sila, excluded na yung kung sino man yung proponent ng isang proyekto. That's a question that I'd like to, just one question. It is already happening actually, Mr. President. You know. Ano ka ngayon, Boy Dila? Maang-maangan ka kasi, ano yan, di mo alam. Oh, kailangan pa talaga manggaling sa kay Senator Lacson yung sagot na yan. Diyos ko naman, Boy Bill. Grabe mga kaibigan, no? Ano to? Wala kang alam? Maang-maangan? Grabe. I talked to one official from the DPWH. Oh. Nilalako na nila yan eh. Sa NEP pa lang, preparation ng NEP, nag-o-offer na sila sa mga legislators o magpasok na kayo rito. So it takes two to tango. And how do we prevent that, Mr. President? Well, nangyari kay minority leader, distinguished minority leader. He confided to me. Naniniwala ba kayo dito talaga mga kaibigan kay Villanueva na parang wala siyang alam? Parang hanggang ngayon nagugulat pa rin siya sa mga kalakaran na nangyayaring kabalbalan sa gobyerno. Di ba? Sabi nga natin mga kaibigan mismong yung lugar mo, sentro ng kabalbalan pagdating sa flood control project at mga ghost project. Tapos lagi mong sinasabi mahal na mahal mong Bulacan. Pero anong nangyari? O tapos ngayon naman parang gulat na gulat ka. Ay nako talaga Somebody from the DPWH, an undersecretary, called him up or his staff, nag-o-offer, sabi niya, sabi mo kay Tito Sen, magpasok na siya sa NEP. Now, if we don't dance the tango with the other party, hindi mangyayari, Mr. President. Thank you, Mr. President. Ay nako talaga, buti na lang talaga. Meron tayong Senador Lacson, Senator Tito Soto at yung iba pa na talaga nag-i-scrutinize talaga at fiscalizer pagdating sa mga pondo at mga kabalbalan pagdating sa mga proyekto. Tulad na lamang dito mga kaibigan sa mga flood control project, tapos yung mga ghost project na talagang ibinubulsa ng mga kontraktor. Tapos may mga iba tayo, mga congressman, mga ibang senador na akala mo talaga mga kaibigan, mapahanggang ngayon ang kakapal ng mukha, nakala mo gulat na gulat. Tapos, eto yung nangyayari sa atin. Tapos mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Villanueva, eto po yun. Nasa 2025 National Expenditure Program at General Appropriations Act ang natuklasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y ghost project sa Baliwag, Bulacan. Ito ngayon yung nakakahiya mga kaibigan. Nakalagay sa NEP na dapat talaga itong mga proyekto na to dapat na-implement. Pero ano nangyari mga kaibigan? Naging ghost project. Kaya nga malaki yung tanong natin dito na anong ginagawa ng opisyal ng mga DPWH? Hindi ba nila ito alam? Kaya naman mga kaibigan, hindi natin masisisi ang taong bayan kung matindi yung panawagan na dapat mag-resign na itong sekretary ng DPWH na si Bunuan, di ba? Batay ito sa ginawang pag-aaral ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridonda. Nasa line item ng panukalang pambansang pondo at inaprobang budget ngayong taon ang Reinforced Concrete River Wall Project sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Binigyan diin ni Congressman Ridon na hindi congressional initiative originated ang proyekto. Naniniwala si Congressman Ridon, posibleng may pananagutan dito ang DPWH, kabilang na ang tagapangunan nitong si Secretary Manuel Bonoan. Pagka sinabi ho natin NEP-originated projects, ito po ay pinopose po mismo ng DPWH. Ito po yung sinasabi ni Secretary Bonoan na fully vetted ng feasibility studies. At ito po yung actually sinusuportahan po niyang tipo. So yun mga kaibigan, matindi talaga. Kaya sana naman mga kaibigan, tulad ng sinasabi ni Pangulong Marcos na tama na ang maluwag na sistema at talagang tumakatiwalian pagdating sa infrastruktura ay talagang durugin na mga kaibigan. Sana lang talaga mga kaibigan, meron talagang mananagot dito sa mga kabalbalan pagdating sa mga pondo ng bayan, di ba? Hindi lamang itong mga kontraktor, hindi lamang itong mga district engineer, at itong mga small time mga kaibigan, dapat talaga yung mga big fish talaga, mga congressman at mga senador. Yun talaga ang hinihintay natin mga kababayan. Again mga kaibigan, kailangan lang natin pagkatiwalaan, suportahan
ang mga proyekto ng ating gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulong Marcos. Pero again, kung may mali tayo nakita, syempre, hindi tayo tatahimik. Pero yung pagkasibak kay General Torre, abay hindi tayo sang-ayon sa naging desisyon ng ating Pangulong Marcos. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.